Ang dalawang pinakamainit na pinag-uusapan ng mga eksperto, partikular ang mga siyentipiko, ay ang dalawang planeta na malapit sa ating mundong Earth. Ang mga ito ay ang Mars at Venus. Bakit mainit nila itong pinag-uusapan? Dahil sa lumalalang sitwasyon ng mundo ngayon, nag-iisip sila na baka sakali may pag-asa kung mapapagbago ang planetang Mars at Venus ay maaari daw itong matirhan ng mga nilalang dito sa mundo natin. Posible nga ba ito? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, kaya simulan na natin. Ang planetang Venus. Ito ang madalas mong mapagkamalang malaking bituin sa kalangitan sa tuwing manipis ang ulap at nakikita mo ang lawak ng kaitaasan. Pangalawa sa buwan, madalas mapansin ang Venus dahil siya ang nagmimistulang bituin na mas maliwanag kumpara sa iba pang mga bituin. Subalit isa siyang planeta at hindi bituin. Alam niyo bang siya lang ang bukod-tanging planeta sa solar system natin na baliktad ang rotation sa kanyang axis? Ang mundo natin ay umiikot sa sariling axis na counterclockwise. Ganoon din ang iba pang mga planeta. Bukod-tangi ang Venus na kakaiba. Clockwise ang kanyang pag-ikot sa sariling axis. Ang ibig sabihin ay katulad ito ng pag-andar ng mga kamay sa iyong relo. Bakit kaya bukod-tangi itong Venus na naiiba ang kanyang rotation? May ilang nagsasabi na may malaking bagay daw na bumangga sa Venus kaya naiba ang inog nito. May ilan din namang nagsasabi na baka baliktad ang poles nito. Katulad ng baka ang North Pole na dapat sa itaas ay nasa ibaba at ang South Pole nito ay nasa itaas imbes na nasa ibaba. Alam nyo ba maraming pagkakaparehas ang Venus sa mundo natin? Kumpara sa Mars, mas hawig ang sukat ng mundo natin sa sukat ng Venus. Mas maliit lamang ng kaunti ang Venus. At mas malapit ang Venus sa mundo natin kumpara sa layo ng Mars sa ating mundo. At ayon sa mga eksperto, may mga komposisyon sa mundo natin na meron din daw sa planetang Venus. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na maraming kalupaan at bato sa Venus at meron din itong iron core at mainit na mantle. Napakaraming instrumento na ang pinalipad ng mga eksperto patungong labas ng ating mundo. Ito ay para saliksikin ang mga bagay na hindi pa nalalaman ng tao. Kumpara sa Mars na mas marami ng instrumento ang nakalapag doon, mas nahihirapan ang mga eksperto na galugarin ang kalawakan ng planetang Venus. Dahil ito sa klima ng planetang ito. Lubhang napakainit, na kung saan ang mga metal ay mabilis na natutunaw kapag nadampian ng sobrang init. Bukod sa mas malapit ang Venus sa araw o sun, napakakapal ng atmosphere nito. Sa katunayan, kahit mas malapit ang Mercury sa Sun, ay tinalo pa ito ng Venus kung ang pag-uusapan ay init ng temperatura sa loob nito. Ayon sa mga eksperto, ang Venus ang pinakamainit na planeta sa buong solar system natin. Bakit nga ba kumapal ang atmosphere ng Venus? Dahil ito sa napakaraming bulkan doon. Halos tabi-tabi na ata ang mga bulkan doon. Kapag pumuputok ang bulkan, naglalabas ito ng makapal na carbon dioxide at iba pang gas na pumapailan lang sa kaitaasan ng Venus at nananatili doon sa itaas nito. Ang makapal na atmosphere na ito ay sumasaklob sa Venus. Dahil sa pagsaklob na ito, natatrap ang mainit na temperatura sa Venus at hindi ito nakakalabas sa outer space. Ang natural phenomenon na ito ay tinatawag na greenhouse effect. Ang pangyayari na ito ay inihahalin tulad sa isang bahay na balot at hindi nakakalabas ang hangin sa loob at hindi nakakapasok ang hangin mula sa labas. Subalit ang sikat ng araw ay tumatagos sa loob ng bahay. Bagamat sangkatutak ang mga bulkan sa Venus, may mga lugar doon na malayo sa bulkan ayon sa mga eksperto. At ang mga lugar na iyon ang pinag-iisipan nilang baka pwedeng matirhan sakaling mapagbago nila ang klima at hangin sa nasabing mundo. Dahil sa tindi ng atmosphere sa Venus, malakas daw ang pressure doon. Kung mahilig kang mag-swimming, alam mo ang pakiramdam na mahirap gumalaw kapag ikaw ay nasa tubig. Ganoon din daw ang pakiramdam kapag ikaw ay kumikilos sa Venus dahil sa matinding pressure ng hangin. Napakaraming bulkan sa Venus kaya napakapeligroso nga daw doon. Subalit ayon sa ilang eksperto, kapag naging katulad na ng Earth ang Venus, maaari na raw itong matirahan ng tao. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng mga eksperto na merong bakterya na nabubuhay sa Venus?
Ayon sa kanila, napakalaki ng posibilidad na merong bakterya doon. At ang klase ng bakterya na ito ay tinatawag na anaerobic bacteria. Isang klase ng nilalang na hindi nangangailangan ng oxygen upang mabuhay. Alam mo bang kaya din nilang mabuhay sa loob ng ating katawan? Paborito rin nilang tambayan ang mga ngipin ng tao, lalo na kapag hindi nagsisipilyo. Katulad ng virus, ang bakterya ay may kakayahang mag-mutate o mag-evolve. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video ito, please don't forget to click like and subscribe to this channel for more updates. See you again!